Dear Jamay, sabi nila, ang pamilya, ang dapat na unang takbuhan natin kapag pagod na tayo sa mundo. Pero paano kung ang mismong pamilya mo, ang dahilan kung bakit gusto mo nang tumakbo palayo? Ako si Jamie. Ang kwento ko ay mala Cinderella, minus ang fairy godmother at ang mahiwagang sapatos. Ang meron lang ako ay isang amang mahal ko pero mahina. Isang madrastang parang linta kung kumapit sa kapangyarihan sa bahay. At isang kapatid, si Mary Joy. Si Mary Joy na sa loob ng 28 taon ng buhay ko ay naging anino ng bawat sakit na nararamdaman ko. Sabi ni Papa, sanggol pa lang ako nang iwan ako ng nanay ko. Sumama raw sa ibang lalaki. Alam ko ang pangalan niya. Alam ko ang mukha niya sa litrato. Isang lumang larawan na nakatago sa loob ng cabinet ni Papa. Bahagyang kupas na ang kulay, pero malinaw pa rin ang ngiti niya. Isang ngiting hindi ko kailanman naramdaman para sa akin. Madalas ko iyong titigan noon. Hindi dahil hinahanap ko siya, kundi dahil gusto kong maintindihan kung paano nagagawa ng isang ina na iwan ang sarili niyang anak. Pero kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko magawa. Kaya natutunan ko na lang na isarang bahagi ng puso ko na para sa kanya. Lumaki kong may butas sa dibdib. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang puwang na pilit kong pinupunan sa pamamagitan ng pagiging perpektong anak. Ako yung hindi sumasagot, hindi nagrereklamo, laging sumusunod. Akala ko kasi, kapag naging sapat akong mabuti, baka isang araw, piliin din ako. Mabilis nakahanap ng bago si Papa, si Tita Jennifer. Maganda siya, maayos manamit, at magaling ngumiti sa harap ng ibang tao. Pero sa loob ng bahay, iba siya. Malamig ang tingin niya sa akin. Parang isa lang akong dagdag na responsibilidad na hindi niya ginusto. At makalipas lang ang 2 taon, isinilang si Mary Joy. Doon nagsimulang unti-unting paglaho ng puwang ko sa bahay. Naalala ko pa noong bata pa kami. May isang beses na binigyan ako ni Papa ng maliit na stop toy. Isang kulay pink na kuneho. Tuwa ko noon kasi bihira akong mabigyan ng kahit ano. Pero kinabukasan, nakita ko na lang hawak na iyon ni Mary Joy. Nang bawiin ko, umiyak siya ng malakas. Ilang segundo lang, dumating si Tita Jennifer. Jamie, bakit mo inaagaw yan sa kapatid mo? Sigaw niya. Sa akin po yan. Hindi ko pa natatapos ang paliwanag ko. Napagalitan ako. Mas bata siya. Ikaw ang umintindi. At doon nagsimulang paulit-ulit na eksena. Paulit-ulit na ako ang kailangang umintindi. Ako ang kailangang magparaya. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na ako tinatanong kung okay lang ba. Automatic na lang na ibibigay ko. Noong naging 18 ako at 16 naman siya, mas lumala ang lahat. Hindi na lang laruan ang kinukuha niya. Pati identity ko. Parang inaangkin niya. May bagong blouse akong pinag-ipunan ko mula sa baon. Ilang linggo kong tiniis ang gutom para lang mabili yun. Isang araw, pag-uwi ko, suot na niya. Nakaharap pa siya sa salamin. Iniikot ang sarili. Tila ba siyang bumili. Bagay sa akin, no? Sabi niya, nakangisi. Mary Joy, akin yan. Sabi ko, pilit pinapakalmang sarili ko. Eh, di hiram. Sagot niya, sabay kibit balikat. Pero kapag binawi ko, ako pang masama. Isusumbong niya ako kay Tita Jennifer at sasabihin na pinagkakaitan ko raw siya. At si Papa, nandoon lang sa gilid, tahimik, parang hindi niya anak ang pinapahiya. Hayaan mo na, Jamie. Bibili na lang tayo ng bago. Ilang beses ko nang narinig iyon, pero kahit kailan, walang dumating na bago para sa akin. Ang bago, palaging napupunta kay Mary Joy. Unti-unti, natuto akong manahimik.
Natuto akong kimkimin ng sakit. Pero may isang taong naging pahinga ko sa lahat ng iyon. Si Mark. Si Mark ang kaisa-isang taong nakakita sa akin ng buo. Hindi lang yung mabait na anak, kundi yung batang pagod ng umintindi. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Magkatapat lang ang bahay namin, kaya halos araw-araw kaming magkasama. Kapag hindi ko na kaya, pupunta lang ako sa kanila. Uupo kami sa bangketa at may hawak na tigi-isang plastic na juice habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Jamie, hayaan mo na sila. Balang araw, makakalis ka rin sa impyernong yan. Madalas niyang sabihin habang bahagyang tinatapik ang ulo ko. Hindi niya alam kung gaano kalaking bagay iyon sa akin. Sa bawat salitang iyon, parang may nag-aayos ng mga piraso ng puso ko na unti-unting nababasag. Noong 19 ako, dumating si Justin. Iba siya kay Mark. Mas maingay, mas palabiro, mas expressive siya. Siya yung tipo ng lalaki na kayang patawanin ng buong barkada. Noong una, hindi ko siya pinansin. Sanay na kasi kong maging invisible. Pero siya, parang sinadya na makita ko. Jamie, bagay sa'yo yung ngiti mo. Dapat lagi kang nakangiti. Sabi niya minsan, sabay abot ng ice cream. Unti-unti, nabuksan ulit ang puso ko. Sa kanya ko unang naramdaman na baka may taong kayang pumili sa akin. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Masipag siya, mabait at matyaga sa panliligaw. Hinahatid niya ako pauwi, kahit malayo pang bahay nila. Pinapakinggan niya ako, pinapatawa, at pinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Malapit ko na siyang sagutin, Miss Jamay. Ramdam ko na siya na talaga eh. Pero itong si Mark, tutol sa kanya. Parang hindi naman seryoso yang si Justin, Jamie. Mag-ingat ka. Sabi niya isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo. Nagtaka ko. Si Mark na laging sumusuporta sa akin. Biglang ganon. Overprotective ka lang, no? Sagot ko, bahagyang natawa. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na nagdududa. Hindi ko lang pinansin. Pinili kong maniwala sa nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabing hindi ko malilimutan. Nabago ang lahat. May nagbigay ng mensahe sa akin na kaibigan namin. May litrato. Madilim ang paligid. Mukhang inuman. Pero malinaw ang mga muka. Si Justin at si Mary Joy. Magkatabi. Nakangiti. At ang mas masakit, magkahawak ang kamay nila. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, kinumpronta ko si Mary Joy. Anong meron sa inyo ni Justin? Nanginginig kong tanong. Tumingin lang siya sa akin. Saka ngumisi. Isang ngiting puno ng panlalait. Ate, hindi mo naman kasi siya sinasagot agad eh. E di sa akin siya pumunta. Sabi niya, parang wala lang. Parang may kumalas sa loob ko. At saka, dugtong niya, sabay taas ng kilay. Mas bagay naman kami, di ba? Napakasakit, Miss Jamie. Yung taong inakala mong magliligtas sa iyo mula sa lungkot, kinuha lang din ng sarili mong kapatid. Parang hindi sapat na ninanakawan niyang mga gamit ko. Pati pala mga taong mahalaga sa akin, kaya niyang angkinin. Doon ako umiyak ng husto kay Mark. Hindi ko na mapigilan. Para akong batang nawala sa gitna ng dilim. Bakit lahat na lang, Mark? Bakit pati yung taong gusto ko, kailangang kuhanin niya? Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Ang galit, ang sakit, ang pagod. Dahan-dahan niya akong hinila papalapit sa kanya at doon ako umiyak sa balikat niya habang marahan niyang hinihimas ang likod ko, parang pinapakalmang bagyong matagal ng kinikimkim sa dibdib ko. Iyon ang unang beses na naramdaman ko na kahit mawala ang lahat, basta nandoon si Mark,
kakayanin ko. Lumipas ang mga taon, nag-focus ako sa pag-aaral at sa trabaho. Sa edad na 23, naging financial analyst ako. Magandang karir ko, malaki ang sahod, pero nakatira pa rin ako sa bahay ni na Papa dahil gusto kong makatulong sa gastusin. Hindi naging madali ang lahat bago ako marating iyon, Miss Jamie. Habang ang ibang kaedad ko, nag-e-enjoy sa barkada at gala. Ako'y nakatutok sa mga libro at sideline. Pinilit kong patunayan, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa sarili ko, na may halaga ako, na kaya kong bumuo ng buhay, na hindi nakadepende sa kung paano nila ako tratuhin. Araw-araw, maaga akong gumigising para bumiyahe papunta sa trabaho. Nakasuot ng maayos na blouse at slacks, dala ang pag-asang balang araw. Makakaalis din ako sa bahay na iyon nang hindi na kailangang bumalik. Sa opisina, doon ko naramdaman ng respeto na kailanman ay hindi ko nakuha sa sarili kong tahanan. Doon ko nakilala si Jack. Katrabaho ko siya. Confident, articulate, at marunong makisama. Hindi siya tulad ng iban na agad-agad magbibigay ng papuri. Tahimik lang siya noong una, pero ramdam ko na may interes siya. Unti-unti kaming naging close. Nagsimula sa simpleng sabay na lunch break hanggang sa sabay na umuwi. Jamie, napansin mo ba? Kapag nandyan ka, parang gumagaan yung trabaho, no? Biro niya minsan. Napangiti ako sa wakas. May taong nakakakita sa akin hindi bilang yung laging nagda-adjust, kundi bilang isang taong worth pahalagahan. Isang taon kaming naging masaya. Isang taon ng mga simpleng date, late night talks, at mga pangarap na sabay kaming binuo. Dinala niya ako sa mga lugar na dati, pinapangarap ko lang marating. At sa bawat sandali, unti-unting nabuo ang paniniwala ko na baka ito na nga ang bawi ng tadhana sa akin. Plano na naming magpakasal. Pinag-uusapan na namin kung saan kami titira, ilang anak ang gusto namin, at kung paano namin bubuuin ang sarili naming pamilya. Isang pamilyang hindi magiging katulad ng pinanggalingan ko. Isang hapon, naisipan kong isurprise si Jack sa apartment niya. May dala pa akong paborito niyang pagkain. Yung paborito niyang chicken na lagi niyang binabanggit kapag pagod siya sa trabaho. Nakangiti pa ako habang paakyat sa unit niya. Iniisip kung gaano siya matutuwa. Pero pagbukas ko ng pinto, Miss Jamie, parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon. Ang amoy ng pabango sa kwarto, ang magulong kama, at ang dalawang taong hindi ko inaasahang makikita. Si Jack at si Mary Joy. Nakatigil ang oras. Parang nawala ng tunog ang paligid. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Malakas, masakit, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-eskandalo. Hindi ko sila binigyan ng eksena na pwede nilang baliktarin laban sa akin. Tahimik lang akong tumalikod, parang isang estrangherang napadpad sa maling lugar. At dire-diretsyong umuwi ng bahay. Doon ko isinumbong kay Papa ang lahat. Nanginginig pa ang boses ko, pero pilit kong kinontrol ang sarili ko. Papa, sobra na si Mary Joy. Pati si Jack, kinuha niya. Pero alam niyo bang ginawa ni Tita Jennifer? Hindi pa ako tapos magsalita, inunahan na niya ako. Bigla siyang umiyak, yung tipong hagulgol na parang siyang inaapi. Yumakap siya kay Papa at nagsimulang magsumbong. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Jamie. Sabi niya, pilit na pinapahina ang boses. Gumagawa na siya ng kwento. Inggit na inggit siya sa kapatid niya. At si Mary Joy, tahimik lang sa gilid, pero may ngiti sa labi. Isang ngiting alam kong panalo na naman siya. At ang masakit, naniwala si Papa sa kanila. Jamie, baka naman nagkakamali ka lang ng tingin. Hindi magagawa ng kapatid mo yan. Parang may tuluyang naputol sa loob ko. Hindi na ito galit. Hindi na rin sakit. Kundi pagod.
pagod na akong ipaglaban ang sarili ko sa mga taong hindi naman ako kayang piliin. Doon naputol ang huling pisi ng pasensya ko. Kinuha ko ang mga gamit ko. Kaunti lang, pero sapat para magsimula ulit. At tumalis ako sa bahay na yun ng walang lumingon. Putol na kung putol. Isang taon akong nagpakalayo-layo. Lumipat ako sa maliit na apartment. Ako lang mag-isa. Walang sumisigaw. Walang kumukuha ng gamit ko. Walang nagpaparamdam na kulang ako. Sa unang pagkakataon, natutunan kong pakinggan ang sarili ko. Nagtrabaho ko ng husto. Hindi lang para kumita, kundi para buuin ang sarili kong nawasak. May mga gabing umiiyak pa rin ako, pero hindi na tulad dati. Ngayon, umiiyak ako para gumaan, hindi para magtanong kung bakit ako. Hanggang sa isang araw, biglang nagpakita si Mark. Hindi ko siya agad nakilala. Mas matikas ng tindig niya, mas define ng pictures, at may kakaibang kumpiyansa sa bawat galaw niya. Pero nang ngumiti siya, doon ko nakitang batang dati kong kakampi. Naging matagumpay siyang seaman. Biniro ko pa siya. Sinusubukang pagaanin ng biglaang pagbalik ng nakaraan. Uy Mark, marami ka sigurong naging babae sa barko, no? Bawat port, may asawa. Tumawa lang siya. Yung tawa na matagal ko nang hindi naririnig. Pero nang tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, nagbagong aura niya. Naging seryoso. Wala, Jamie. Kahit anong ganda ng mga dagat na nadaanan ko, ikaw lang gusto kong balikan. Parang huminto ulit ang mundo ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ako nakapagsalita. Isang buwan lang ang bakasyon niya, pero bawat araw nakasama ko siya. Nararamdaman ko kung anong tunay na pagmamahal. Yung hindi ka kailangang agawan, hindi ka kailangang ipaglaban sa iba, dahil kusa kang pinipili. Bago siya sumampa ulit ng barko, umamin siya sa akin. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-atubili. Sinabi ko sa kanya na gusto ko rin siya. Naging LDR kami. Hindi madali. May mga gabing mahina ang signal. May mga araw na hindi kami makapag-usap. Pero kahit gaano kalayo, hindi ko naramdaman ng takot na maranasan ulit ang sakit ng nakaraan. Gabi-gabi kaming magka-video call. Pinapakita niya sa akin ang dagat, ang paglubog ng araw, at ang mga simpleng sandali sa barko. Ako naman, kinukwento ko ang araw ko, ang trabaho, at ang unti-unting paghilom ko. Siyang naging sandigan ko sa malayo. At nang muli siyang bumaba ng barko, nagpa siya kaming magsama na sa iisang bubong. Ayaw na naming mag-aksaya ng oras. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mark, tumunog ang phone niya. Hindi ko naman ugaling mag-check, pero may kutob ako. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may bumabalik na multo mula sa nakaraan. Pagtingin ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Message mula kay Mary Joy. Mark, kumusta? Balita ko nandito ka na. Sayang naman yung pinagsamahan natin noon kung hindi tayo magkikita. Alam mo naman na mas masaya ako kasama kaysa sa boring na ate ko, di ba? Miss Jamie, nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga message ni Mary Joy. Parang bumalik lahat. Ang sakit, ang galit, ang takot na baka maulit na naman ang dati. Sinisiraan niya ako. Sinasabi niyang ginagamit ko lang si Mark para sa pera nito. Pinipilit niyang baluktutin ang kwento, gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero habang nag-i-scroll ako pataas, unti-unting napalitan ng luha ng siyang kaba ko. Doon ko nakitang reply ni Mark. Hindi mahaba, pero bawat salita ay parang yakap na matagal ko nang hinihintay. Sabi niya, Mary Joy, huling beses mo nang kakausapin ako. Huwag na huwag mong sisiraan si Jamie sa harap ko dahil siyang pinakamabuting tao na nakilala ko. Hindi mo siya mapapantayan kahit kailan. At kung iniisip mong makukuha mo ako gaya ng pagkuha mo sa mga ex niya, nagkakamali ka. Dahil hinding-hindi ko ipagpapalit ang tunay na ginto
sa isang katulad mo. Pagkatapos noon, nakita ko na nakablock na si Mary Joy. Matagal akong nakatitig sa screen ng cellphone ni Mark. Parang hindi pa rin makapaniwala sa nakita ko. Ilang taon kong kinatatakutan na baka maulit ang lahat, na baka may dumating ulit na taong kukunin sa akin. Pero sa unang pagkakataon, may isang lalaking hindi lang nanatili. Pinili rin akong ipaglaban. Kahit wala ako roon para ipagtanggol ang sarili ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang phone sa mesa. Saka ako tumingin kay Mark. Mahimbing ang tulog niya. Payapa ang muka. Parang walang bahid ng gulo na pilit na pumapasok sa buhay namin. Hindi ko napigilang mapangiti habang pinagmamasdan siya. Lumapit ako at marahang hinaplos ang buhok niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi na ako yung babaeng laging nawawalan. Hindi na ako yung batang laging kailangang magparaya. Doon ako nakahinga ng maluwag. Sa wakas, nahanap ko rin ang lalaking hindi kayang agawin ng nakaraan ko. Ngayon, kasal na kami ni Mark. Hindi enggrande ang kasal namin. Simple lang, pero puno ng tunay na saya. Walang halong takot, walang duda. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, wala akong naramdamang kaba, kundi kapayapaan. Kasi sa wakas, may lalaking naghihintay sa dulo. Hindi para kunin lang ako, kundi para panindigan ako. Mayroon na rin kaming isang napakagandang anak. Sa tuwing tinitignan ko ang anak namin, yung inosenteng ngiti niya, yung maliit niyang kamay na kumakapit sa akin, napapangako ako sa sarili ko na hindi ko siya ipaparanas ang sakit na pinagdaanan ko. Hindi ko hahayaang maramdaman niya na kailangan niyang mag-compete para mahalin. Sa bahay namin ngayon, walang lamangan, walang agawan, puno ng pagmamahal, respeto, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Nilayunan niya ako sa pamilyang hindi ako pinahalagahan. Hindi madali ang desisyong iyon, Miss Jamay. May mga gabi na napapaisip pa rin ako kung kumusta na sila, kung nagbago na ba. Pero sa tuwing naaalala ko ang lahat ng sakit, pinipili kong huwag nang balikan. Wala na akong balita sa kanila at ayoko na ring malaman. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil pinili ko ng kapayapaan. At minsan, ang kapayapaan ay nangangahulugang tuluyan mong isarang pintuan sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Natutunan ko na hindi mo kailangang manatili sa isang toxic na sitwasyon dahil lang sa dugo. Lumaki tayo sa paniniwalang ang pamilya ay dapat pinagtitiisan. Pero paano kung ang pagtitiis ay ang unti-unting sumisira sa'yo? Paano kung sa bawat araw na mananatili ka, mas lalo mong nawawalang sarili mo? Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipili kang protektahan, mahalin, at panigan kahit sa harap ng pinakamatinding pagsubok. At si Mark, iyon ang naging kahulugan ng pamilya para sa akin. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinili niya akong mahalin ng tama. Hindi kailanman pinalitan, hindi kailanman pinagpalit. Napakagandang kwento, Jamie. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta nararamdaman, kundi ito ay isang desisyon na maging tapat sa gitna ng maraming tukso. Kay Mark, saludo kami sa iyo dahil naging safe haven ka ni Jamie. Sa iyo naman, Jamie, deserve mo ang bawat patak ng kaligayahan na tinatamasa mo ngayon. Hindi lahat ng kinuha sa iyo ay kawalan. Minsan, kinukuha ng tadhana ang mga maling tao sa buhay mo para bigyang daan ang pagdating ng taong karapat dapat sa iyo. Huwag matakot bumitaw sa mga taong humihila sa iyo pababa, kahit kadugo mo pa sila. Ang kapayapaan ng loob ay mas mahalaga kaysa sa anumang obligasyon. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jamie? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamie. Hanggang sa susunod nating confession.